Magandang gabi ulit mga kapatid, no? Kung napanood ninyo yung nakaraang video ko kung paano mag-create ng database at ng table, ngayon naman ituturuan ko kayo kung paano mag-insert ng data doon mismo sa loob ng table na ginawa natin. So, tara na. Ayan, so para mag-insert tayo ng ng data doon sa table na ginawa natin, like what we did dun sa last na tutorial or na example, i-click nyo lang dito yung yung new query. So once na maklik nyo yan, make sure na nasa testdb kayo. Yun yung database na kinreate natin noong nakaraan. So para makapag-insert tayo using SQL syntax, ang gagamitin natin ngayon ay yung keyword na insert. So, yon. So, sa SQL kasi meron tayong mga keyword na ginagamit like yung insert, create, update, delete. So, yun na. So, yun yung ating CRUD operations na tinatawag. So, umpisa na natin, no? Mag-sample na tayo kung paano mag-insert ng data using SQL. Okay? So, ano lang natin, no? Type lang natin yung insert into, tapos ang unang-una kasing magiging line nito, no, yung pangalan ng field na kinreate natin. Katulad nito, pag pumunta tayo dito sa employees, makikita natin yung mga columns or yung fields. Ayan, ito yung employee ID, first name, last name, middle name, at yung birthday. So ngayon, ang gagawin natin is ita-type natin yan. Ita-type muna natin saan ba natin siya i-insert yung data sa employees. So ngayon, ang gagawin natin, type natin yung employees. Ibig sabihin daw doon tayo maglalagay ng data. So since itong ginagamit ko na version ng SQL Server is medyo bago-bago na. So meron siyang IntelliSense na tinatawag. So pagka once na meron kang keyword na tinatype, automatic pinapakita niya sa'yo kung ano yung mga parang kumbaga sa yung na-search niya na kapareho ng keyword na tinype mo. So, yan. For example, so, insert into employees. And then, ano ba yung gusto mong, ano bang field ka mag-i-insert ng data? Yun yung, no? So, ang kailang, open close parenthesis lang natin. So, mag-i-insert daw tayo ng employee ID. So, employee ID. And then, first name. So, kung mapapansin nyo, no, IntelliSense, no, ang galing, no? Automatic nilalabas niya kung ano yung kung anong kailangan natin. So, like for example, dito, last name. So, pag-type ko pala ng LA, pinapakita niya na sa akin kung ano yung mga kailangan ko, di ba? So, next. So, mas mabilis siyang gawin. So, middle name. Tapos, sunod, birthday. So, after that, ito kasi yung so parang kumbaga keyword and values. Yun yung kung sa mga nagde-develop na or sa mga hindi pa, yun yun, no? So, unang-una, tinatype muna natin yung mga keywords dito, tapos yung values naman ang next. So to identify yung mga data na i-insert natin, susunod naman natin ay values. So, ano daw yung mga values na i-insert natin dun sa loob ng mga fields na yun or mga columns na yun para Excel. So, ang susunod naman ay close open parenthesis then. So, sabi ko nga, di ba, yung employee ID is yung unique identifier niya. So, dapat hindi siya pareho. Ibig sabihin, so since first record pa lang natin to, so 1. Lalagay muna natin ang 1. Tapos kapag ka nag-insert tayo ng ikalawa, dapat hindi na 1, dapat 2 na. Yun. So, ganun. And then, like for example, so ang sikat na pangalan sa programming is si John Doe. So, ilalagay natin, ang first name niya ay si John. Tapos, si Doe. Doe ang surname. Tapos, ang last name niya pala. And then, kung ano na lang ang ilalagay natin. Ilagay natin na L. Ang kanyang ang kanyang middle name. And then, ang kanyang birth date is
di bali date na lang muna ilalagay natin. Like for example, 1985, January 1. So, once na malagay na natin yung needed na data, pwede na natin i-click yung execute. So, once na i-click natin yung execute, before natin pala muna i-execute, so ipapakita ko muna sa inyo kung paano ipakita kung anong laman nung table. Okay? So, dito muna tayo, no? So, try lang muna. Ibig sabihin lang nun, parang ano lang, no? Sinasabi, dito sa SQL kasi merong command na select. So, ibig sabihin nun, ano ba yung ise-select natin? Ganito siya. So, select, since nag-iisa pa lang naman yung table natin, ang ise-select natin kung ano yung specific na field. Pwedeng gano'n, no? Or pwede the entire field or the entire columns. So, kung lahat yun, i-filter, kumbaga pipiliin natin or gusto natin makita dun sa ating query, ita-type lang natin asterisk. So, parang siyang wildcard character na basta gusto ko lahat ipakita. Ipakita mo sa akin lahat, no, kung anong laman ng data dun sa loob ng table na yun. Okay? So, sabi niya, from. Ibig sabihin, gusto ko makita lahat ng data dun sa table na yon. So, from that table, di ba? So, employees. So, para hindi nyo ma-execute tong dalawang ito, pwede nyo muna siyang i-highlight, no? I-highlight nyo. Tapos, tsaka nyo pindutin yung execute. So, kasi kung hindi yan naka-highlight, dalawa yan may execute. So, yun, no? So, kailangan isa lang. So, i-highlight nyo yan, i-drag nyo lang, tapos execute, para makita ninyo kung may laman na yung table nyo. So, sinasabi nyo rito is 0 rows daw. So, walang laman. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng laman. Ang gagawin naman natin, highlight naman natin to, or pwede nyo to i-comment. So, para mag-comment yan, pwede nyo lagyan ng dalawang dash, or pwede ito. Ito, no? Kung mapapansin niyo ito. Ayan, comment out. So, ewan ko kung lumalabas doon sa video, no? So, basta ito yung button niya para ma-comment out siya. Ayan. So, okay. Tapos, pwede rin nyo comment. Ito naman yun. Ayan. So, ngayon, irara na natin para makapag-insert tayo. So, i-click nyo lang din ulit yung execute. So, sabi niya rito, 1 row affected. So, kung titignan natin yung laman ng table, so, ito na siya. So, i-click natin itong execute. Bam! So, makikita nyo, di ba? Nandoon na yung pangalan ni John Doe. So, kung gusto niyo makita kung mag-e-error siya, tingnan natin kung mag-e-error pala siya kapag kapareho yung no? Kapag kapareho to. Di ba? Nakita ninyo? Kaya nag-error siya kasi nga, ang sabi niya rito, may violation daw ng primary key. Dahil hindi daw natin pwedeng mag-insert ng duplicate na data. So, sinasabi niya dito na the duplicate key value is 1. So, ibig sabihin, para hindi tayo magkaroon ng error sa pag-insert natin, kailangan palitan natin to ng 2. So, ganun siya, no? So, 1, 2, 3. So, yun yung kanyang unique identifier. So, hopefully, na-enjoy ninyo yung yung tutorial natin or yung sample natin on how to insert data using SQL. Okay? Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa ng mga ng mga video sample, and then sana subaybayan ninyo yung aking tutorial. Okay? Maraming salamat.